Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. So ito pag-usapan natin itong walang kamatayang presyo ng bigas. Na syempre lahat ng mga kalaban ng gobyerno natin ni PBBM ngayon, lahat ng gustong manira sa kanya, ito ang ginagamit. Na asa na daw yung 20 pesos na bigas na pinangako. Unang-una sa lahat, hindi po pinangako ni PBBM yan. Sinabi niya, pangarap ko na gawing sanang 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Which is nung hindi pa nagkaka-global crisis, posibleng-posible yun. Di ba, umabot na nga tayo dati na may nakikita tayong 25 pesos. Kaso biglang nagka-global crisis. Yun talaga ang dahilan. Kaya mahal ang bigas ngayon. Kasi meron tayong global crisis nga sa bigas. Na buong mundo, mahal po ang bigas. Kung gagamitin nyo lang ng konting talino at ng utak, mag-research kayo ng konti, makikita ninyo doon, nasa Asia pa lang, sa buong Asia, na merong 33 na bansa. Nasa top 7 tayo sa pinakamura ang bigas. Dito sa Asia pa lang yan, out of 33. Tama ba? Hindi ko alam. Basta nasa top 7 tayo sa pinaka mura. Mas mura ang yan, Bangladesh, ang Indonesia, ang India, at saka ang Vietnam. Pero yung Vietnam na pinagkukuhanan natin ng mga imported na goods, mas mura nga sa kanila pero konti lang, hindi naman ganun kalaki ang diferensya. Kasi nga lahat nga nagmahal nga. At ayon pa sa nabasa ko, mukhang ngayong taon na to, 2024, mananatiling mataas ang presyo ng mga bigas. Yun ang katotohanan dyan. Kung sa buong mundo naman, yan, ay hindi pa pala. Sa buong Asia, sabi ko, mas kahit magtanong kayo sa mga kababayan ninyo na nasa abroad, tanungin nyo kung magkano ang presyo ng bigas sa kanila. Sa Japan, mas mahal ang bigas nila kaysa sa atin. Sa Japan, kahit sa China, mas mahal ang bigas doon. Saan pa ba? South Korea, mas mahal ang bigas dyan. Yun, kahit tanungin nyo, Taiwan, mas mahal. Kaya pag kung ibabase naman sa buong mundo, nasa ano tayo? 89. Nasa top 89 tayo ng pinaka sa presyo ng, kumbaga sa presyo ng bigas, pinakamataas hanggang sa pinakamababa, nasa 89 tayo. Diba? So, merong 88 na bansa na mas matataas ang presyo ng bigas kaysa sa atin. So, yun talaga ang dahilan kaya mataas ang presyo ng bigas. Hindi lang dito sa Pilipinas yan, buong bansa. Pangalawa, kaya medyo malabo na rin maging 20 pesos ang bigas kasi nga, ngayon sa administrasyon ng PBBM, talagang tinulungan niya ang mga magsasaka natin. Kikita nyo naman yung mga ginawa niya, di ba? Yung binayaran niya yung lahat ng utang ng mga magsasaka na dekada-dekada nang naipon. Tapos namimigay na siya ng mga karami-rami mga titulo sa mga kababayan nating na ang tagal-tagal na nilang sinasaka yung lupa na yun, pero hindi pa kanila kasi nga walang titulo. Ngayon, pinamahagi na ni PBBM. Kaya masaya ang mga magsasaka natin. At least matatawag na nilang kanila. Tapos, di ba, yung libre ang abono, libre fertilizer, libre ang mga binhi. Di ba? So, may mga patubig, tapos di ba, kung ano-ano yung mga modernong mga kagamitan na pinamimigay ngayon, mga traktor para sa mga magsasaka natin. Tapos, kaya ito rin, kaya malabong maging maabot na yung 20. Kasi dati, nung panahon ni Digong, ang alam ko, binibili yung palay sa mga magsasaka natin sa halagang 7 pesos hanggang 15 pesos. 7 pesos
hanggang 15 pesos, di ba? Ang baba. Kaya hirap na hirap yung magsasaka natin noon. Ngayon, kay PBBM, ang ginawa niya, binibili na sa mga magsasaka yung palay sa halagang 23 to 27 pesos. Ang laki ng diferensya. So kung yung palay binibili ng 23 to 27 pesos, alam nga naman pagdating sa palengke natin, yung bigas na, finished product na, ibibenta pa ng 20. Wala na. Lugi na yung mga negosyante, di ba? Kaya yun makita na mahirap. Mahirap ng gawing 20 pesos na bigas. Pero ito ang gawin ninyo sa mga naghahanap ng 20 pesos na bigas. Subukan nyo lang magtrabaho. Di ba? Subukan nyo lang magbanat ng buto, maghanap ng trabaho, maghanap buhay. Para meron kayong pambili. Hindi yung lahat na lang sinisisi sa gobyerno, lahat na lang inaasa sa gobyerno. Nakikita naman natin, ginagawa naman ng gobyerno lahat ng magagawa nila para lang mapagaan ang buhay natin. Hindi, di ba? Alam nga namang isisi natin kay PBBM, kasalanan ba niyang may gera sa Ukraine tsaka Russia ngayon? Kasalanan ba niyang may gera sa Israel tsaka sa Palestine ngayon? Kasalanan ba niya itong mga climate change na nangyayari sa panahon natin ngayon? Ang init-init na ngayon. Di ba dati dito sa Pilipinas, hindi nga natin nararanasan yung temperatura na 40 plus, 45, 47 na heat index. Ngayon lang, taon nangyari ito na ganito kainit. Yung mga nakaraang taon, nasa lang tayo, 30 plus lagi. Pero ngayon, iba na ang panahon. So yan, yung mga factor na ganyan na hindi naman inaasahan. So yun ang masasabi ko dyan. Kaya isa pa, kung kayo Kristiyano kayo o naniniwala kayo sa may kapal at sa Biblia, nakalagay na doon na ang buhay natin, lahat tayo dito sa mundo, pahirap ng pahirap. Mga palatandaan na malapit ng ang pag-uhukom, di ba? Yung sinabi niya, yung magkakagera, magkakaroon ng maraming mga kalamidad, tapos yan, taggutom, kahirapan. So yan, nakikita naman na natin paunti-unti. Kaya malabo na yan na ang presyo ng bigas ay bababa pa. Ayun lang mga kababayan. So kayo ba? Umaasa pa ba kayo na magiging 20 pesos ang bigas? Kahit saan kayo bansa pumunta, ang mamahal ng bigas.